Okay po mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong si Director ho ng NBI Director Jimmy Santiago. Na dati hong pulis, sharpshooter ho ito eh. Ang tawag ho rito si SPO4 Santiago. Ginawan pa nga ho ni Bong Revilla ng pelikula ito eh. Naging nag-abogado, naging prosecutor at naging judge, naging hukom. Na ngayon ho ay director ho ng NBI. At pag-usapan din ho natin itong si Sal Panelo, isa ho sa mga tuta ni Digong. Ito si Sal Panelo, ito ho yung tuta ni Digong na kung saan handa niyang gawin tanga ang sarili niya. Handa niyang ibaluktot ang diretso, handa niyang imali ang tama, mapagtanggol niya lang ho ang pamilya Duterte. Kinain na ho yung prinsipyo. Kasi mga kababayan, ito hong si si Sal Panelo, sorry. Oo, kamukha raw ho kasi ni Diwata ito. Ay nag-react nagbigay ho ng opinion dito ho sa isinampa ng NBI sa pangunguna ho ni Director Jimmy Santiago. Natapos na ho kasi yung pag-iimbestiga nila doon sa ginawang threat ni BP Inday Sara dito kay Speaker Martin Romualdez, Elisa Marcos, at siyempre itong presidente ho natin, si mahal na Pangulong Bongbong Marcos, yung ginawang threat dyan sa tatlong yan. Sinampahan pa ho ng sedition. Itong sedition at grave threat isinampa na ho dito sa Department of Justice. Pinakakasuhan ho si BP Inday Sara ng NBI sa DOJ ng kasong kriminal. Ito ho si Sal Panelo, tuta ho ni Digong. Ano pa ba ma-expect mo dito? Di tatahol, di ba? Oo. Tahol na walang bearing. Tumatahol pero maliit lang naman ang tahol nito eh. Parang ano lang naman ito. Tahol chihuahua lang naman. Pinagsabihan niya ho, mga kababayan. Etong si Director Jimmy Santiago ng NBI. Oo. Ang sabi ni Sal Panelo, bumalik ka muna sa law school. Wow. Talaga. Sabi rito sa report, bumalik ka muna sa law school, Salvador Panelo to NBI Director Jaime Santiago. Ito ang diretsahang pahayag ni dating Presidential Legal Counsel na si Attorney Sal Panelo kay NBI Director Jaime Santiago matapos itong maghain ng kasong inciting to sedition at grave threat laban kay BP Inday Sara Duterte. Kumbaga nabwisit, nagalit. Nagbigay ho ng opinion itong si Sal Panelo. Ito rin ho si Sal Panelo, ito yung dati ang desisyon niya sa national sa presidente. Si BP Inday Sara daw ang presidente, ang mag-vice daw si Robin. Siguradong landslide daw yan, sabi. Nabas siya doon. Nabas siya doon sa ginawa niyang iniisip na magbabay si Robin. Kasi nga ito si Robin parang, isipin mo nga sa Senado nga nangangamote. Tapos sa Vice President. Ito mga kababayan, sabi ni Sal Panelo, sa 2028 daw, dapat Duterte. Si BP Inday Sara daw ang magpresidente, si Digong daw ang mag-vice president. Pero takbo muna raw ng mayor sa Davao, tapos mag-resign daw sa 2028. Ito yung taong pinipiga talaga si Digong. Pinipiga niya talaga si Digong. Sige Digong, kaya pa yan! At pag nanalo kayo, bigyan nyo kaming posisyon ni Roque. Talagang ito, gamit na gamit si Digong. Pinipiga niya talaga si Digong. Kasi
Mga kababayan, to si Sal Panelo, kung talagang may malasakit, mahal niya to si Digong. Papayuhan niya ito ng, kaibigan, Tatay Digong, baka pwede magpahinga ka na. Hayaan mo na yung mga anak mo sa politika. Huwag ka na rin makisali kung saan sa ang issue. Pahinga ka na, ilaan mo na lang sa apo mo yung mga natitira mo bang lakas, buhay pa. Diba? Pagod ka na, may napatunayan ka na sa Pilipinas. Diba? Oh, nagkaroon na ng war on drugs, tsaka extrajudicial killing. Diba? Dapat ganun, Kung talaga nagmamalasakit ka dun sa Tatay Digong niya, diba? Tatay Digong, puti pa, magkaedad lang kayo. Hindi eh. Talagang pinipiga niya si Digong eh. Gusto yata hanggang sa huling araw, huling hininga, tumatakbo yata ng politika si Digong. Isipin mo, pinatatakbo niya ng mayor ng Davao ngayon 2025 at 2028 daw, mag-resign na rin at tumakbo naman daw vice. Isipin mo ilang taon si Digong, tapos ilang taon na si Digong ngayon, hirap na maglakad. Tutukod-tukod na. Tapos nanaisin niya pa mag-vice president ng 2028. Aba matindi, no? Matindi ang putik. Sabi pa rito, dahil nga dito, pinayuhan ni Panelo si Santiago na bumalik na lang muna sa law school. Sapagkat tila nito alam ang ginagawa bilang abogado. Bakit mas marunong ka pa? Baka nakakalimutan mo, Sal Panelo, ikaw, abogado ka. Si Director Jimmy Santiago, abogado din, parehas kayo. Oh, di ba? Pero, hindi ka naging hukom. Hindi ka rin nakapag-imbestiga. Investigador rin, naging pulis pa yan. Okay, director pa ng NBI. May mga naranasan siya na trabaho, grounds na ginagawa sa buhay na hindi mo naranasan. Oh. Diba? Kilala ka lang naman dahil naging naging tagapagsalita ka nung naging ka kasi dati, 'di ba? Naging spokesperson ka rin ni Digong, tapos naging chief legal counsel ka rin ni Digong. Oh. Doon ka lang naman nakakilala, pero kung tutuusin, pag tumayo ka, tas tignan ka, ulo hanggang paa, huwag iisipin na ka ni Digong, wala ka rin naman eh. Wala ka rin naman, Sal Panelo. Hindi ka rin naman kilala sa lipunan na ito. Kung di ka rin naman himod pet kay Digong, di ka rin naman makikilala. Kaya na. Tapos sasabihan mo pa si NBI Director Jimmy Santiago na bumalik sa law school. Ikaw nga dapat ang bumalik sa law school. Dahil yung tama, minamali mo. Yung diretso, binabaluktot mo. Alos yung prinsipyo nyo dyan, nilulunok nyo na. Ha? Dapat kayo ang bumalik sa law school at manumpa ulit kayo doon. Na yung mga natutunan nyo, sa tamang gawain nyo gagamitin. Ay, naka talaga naman. Ang nangyayari kasi rito, mga kababayan, sa bagay, ano pa ba ine-expect natin dito? Kasi ito si NBI Director Jimmy Santiago. Kaya lang naman nila ginagawa. Trabaho nila yan. Kasi pinagbantaan yung presidente ng Republika ng Pilipinas. Kayo, bakit nyo ba ginagawa yan? Para sumipsip at mapakitang sumusuporta sa pamilya Duterte. At pag dumating yung panahon na may maupo sa pamilya dyan na bilang presidente, ma-appoint kayo sa mga ahensya. Sumisip-sip lang din naman kayo eh. Parang ito si Roque. Parang dati sabi ni Roque, mayroon siyang video. Sabi ni Roque, sa isang press conference, nananawagan siya na sabihin sa mga relatives, sabihin sa mga neighbors, friends, na wag iboto itong si Duterte dahil isang murderer ito. Ganun pa sabi niya sa press conference. Nandiyan yan pa sa YouTube eh. Ayoko na lang i-play. Nakakasawa na panoorin. Tawag niya murderer. Sabi niya doon sa mga nanonood doon sa press conference. Sabihin niyo sa inyong friends, relatives, neighbors, wag niyo iboto itong murderer na ito si Duterte. Ngayon, asan si Roque? Walang mapuntahan, hindi siya makapunta sa Administrasyong Marcos kasi alam niya, maprinsipyo ito eh.
Ha? Tumatabla talaga ito pagka merong nakikitang di maganda sa ginagawa mo. Tignan mo si Hulk Hogan, si Panot. 'Di ba? Ito si Vic Rodriguez. Ha? Kaya nga ito si Roque, kating-kate, mapaalis si Pangulong Bongbong sa kanyang posisyon at gusto ipalit si Inday Sara kasi alam niya, nalalagay sa alanganin ng karir niya talaga rito sa Administrasyong Marcos. Kaya ang ginawa niya, kahit dati inaakusahan niya ng murder si Digong, na mamatay tao, wala siyang pwedeng gawin No choice siya kundi humimod ng puwet Ay, nako. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po pasamantala ang inyong lingkod, Dos Crisulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat. Kita-kita po tayo ulit. Bye-bye.